Good afternoon po mga kababayan mo sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is April 16, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may National Nutrition Council NCR sa may Barangay Road, Addition Hills, Mandaluyong po yan. At dadalhin po natin sa may Adriatico Store sa may 7th Avenue, Bonifacio, Global City. BGC pala ito. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakaliwan po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. Wait lang. At magbabalik po tayo mga mga po. Kilig tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan. Nagpapakitang gilas sa larong arnis at kumakot ng gold medal. Siya ang kakatawan sa arnis sa elementary category sa ganaping palarong pambansa sa Mayo. Target naman niya yun ang kumisa na mag-host ng palarong pambansa. Inihanda na rin nila ang kanilang mga pasilidad at tutulong din sa mga atleta mula sa soccer event na kakatawan sa palarong pambansa. Mula sa Imperial Sultan Kudarat, Rainy Gonya ng TRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Arestado ang rapper na si Gabriel Avila o Ed Avi at anim na iba pa ay sinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay Police Colonel John Hiagi, Regional Chief ng CIDG, RFU, NCR, whose firearms ang pakay ng operasyon, ngunit nakarecover din sila ng illegal na droga. Lumalabas rin sa drug test na nagpositibo si Ed Avi sa shabu at marijuana. Na-impress na ang mga na-aresto habang may dalawang pang kinasuhan at nananatiling at large. Kilala si Ed Avi sa rapping community, partikular sa mga kantang Walang Alam at Alam Mo Ba Girl. Hindi lang napasabak sa pagsayaw. Kinailangan pang matuto ng Japanese ang cast ng upcoming movie The Midnight Girl. Ina rito sina Tanya Lopez, Lloyd Cahandalio, Jane Oineza at Jody Santa Maria. Yarang umaarangkada ang showbiz balita ni Angela Babad. Para may pagkaliawan so, kumita din ako sa ang revelasyon ni Jody Santa Maria sa kanilang naging immersion para sa pelikulang Midnight Girl. Kwento ni Jody, ginawa nila ang immersion para mas makilala at maayos na maisabuhay ang mga Pilipinang nagtatrabaho bilang entertainers sa Japan. Ultimate sisterhood movie dahil ayon kay Jody, nakasento ang kwento sa buhay, pakibaka at malalim na samahan ng apat na Pilipinang entertainer sa Nagoya, Japan. Bukod kay Jody sa papel na Vicky, gaganap din si Tanya Lopez bilang parents, Lloyd Cahandalio bilang si Juana, at si Jane Oineza bilang si Saki. Kasama rin ang renowned actress na si Carmen Jorge at Vicky Jimenez. Sampok sa pelikula ang OPM hit na Bakit Papa ng Sex Bomb, directed by Irene Emma Villamor at produced by T-Hub Productions. Official selection din ng pelikula sa 4 Film Festival 2026 at mapapanood sa Philippine Cinemas nationwide mula May 13. Ako si Angela Babad ng TRTV News na nagsaservisyo para sa Pilipino. Yan, walang harang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpo. Formal check batalyones para hiwalay sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Tama lang kahit mahirap. Tulungan para makaipabuti na lahat. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Ulo ng mga nagbabagang balita. Rapper na si Ed Avi, kasamang anim na iba pa, arestado ng CIDG, baril at iligal na droga na kumpiska.
Pedro, 4 na suspect, kabilang ang 2 dating pulis at patay at nagtaka. Back-to-back exclusives, lalaking nang hold up sa 2 convenience store nang laban sa checkpoint. Lalaking lango sa alak nagwala, mga responding pulis, kinagat. Panibagong rollback sa diesel, abot kamay. Ilang grupo, umirit na wala mo ng tutulan ng kuryente. Mga bus operators, pinaraan ng DOTR, kaugnay na walang pagtatakda pa rin ng quota sa mga super kahit bumibiyahe na sa ilalim ng service contracting program. Srini, paligigin tayo para sa week 2 ng Coachella. Ano ang mga bagong pasabog? Nagdadrive kasi, inuuna yung pag-ano niya eh. Yung ano yan, sigarilyo, ano ito? Vape. Ano, motor po ba? Oo, yun o. Wala ko. Nasa kaliwang kamay niya yung yung vape Pero, niya. very wrong. Yung picture niyo mga ganun. Mm. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagkaka-aresto sa isang rapper. Timbog ang rapper na si Hev, Abby at 6 na iba pa sa inuupahan niyang apartment sa barangay Laging Handa sa Quezon City nitong Martes. Napumbisga sa grupo isang baril at hinihinanang mga iligal na droga. Live mula sa Campus Brother Liza Aquino. Liza, bakit nagsagawa ng operasyon ng mga pulis sa bahay ng rapper? May tip ba? Tama ka dyan, Alvin, no, nagsilbi ng search warrant ang mga tauhan ng CIDG-NCR matapos sila makatanggap ng tip mula sa isang asset na may mga baril ang nasabing rapper. Kasama nga na-aresto sa inuupahan niyang bahay ang 5 lalaki at isang babae. Alvin, si Hev Abby, na may tunay na pangalan na Gabriel Avilla, ay sikat sa hip-hop scene dahil sa kanyang mga hit songs na Para sa Street, Welcome to DDQ at iba pa. Nag-trending na rin sa social media kamakailan ang hindi niya pagsipot sa isang event sa Diliman, Quezon City. Ayon sa TIDG, nakumpiska nila ang 4 na plastic ng cocaine, 11 cartridges ng hinihinalang liquid marijuana at isang 9mm pistol na kargado ng bala. Nagpositibo rin sa drug test ang lahat ng mga nahuli. Alam? Ayon sa PIDG, walang lisensya ang baril na nakumpiska nila mula sa mga sospek. Dagdag ng pulisya, wala rin umanong alam ang may-ari ng inuupahang bahay na may ganitong iligal na gawain sa loob. Nagsasabi na may mga baril ang mga ito. So, at moving nature, not only to their sa community nila, sa mga sa pagiging rapper. That's why we immediately acted on this and we are lucky na pinagbigyan naman agad tayo ng konti at naisagawa natin yung search warrant. Sa ngayon ay inimbestigahan pa ng CIDG-NCR kung sino ang supplier ng droga ng grupo. Sisilipin din umano ng CIDG kung bukod sa paggamit ng iligal na droga ay kung nagtutulak din ba sila nito. Inaalam pa ngayon ng pulisya ang profile ng iba pa mga kasamahan ng rapper na naaresto, pero lumabas sa initial investigasyon nila na walang naunang criminal records ang mga naaresto. Kaya naman, Alvin, ay nagbigay na ng statement ang record label ni Hev Abby at marinila itinatanggi ang mga alegasyon laban sa rapper. Sa ngayon ay sila'y nakikipagpatayan na yung kanilang legal counsel dito sa otoridad hinggil dito sa insidente. Sa ngayon ay nasampahan na
reklamong illegal possession of firearms and ammunition at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga naarestong suspect. Mula din sa Kamkrami, balik sa'yo, Alvin. Maraming salamat, Liza Aquino. Patay ang isang lalaki na suspect sa pang-hold up sa dalawang convenience store sa San Juan, Batangas. Arestado naman ang kanyang kasabwat. Exclusive nagpapatrol, Christopher Sinton. Salot ng dugo ang nakatumbang motorsiklo ito na silbing getaway ng riding in tandem matapos na magkasyon na hold-upin ang dalawang branch ng sa convenience store sa San Juan, Batangas, Miyerkules ng gabi. Una silang umatake sa barangay Lania at Kaya at lumipat sa barangay Nagsaulay. Natangay nila ang nasa 170,000 halaga ng cash. Agad na sa operasyon ang isa ng huli ng Taklolo ang mga empleyado ng convenience store. Sa kahabang ito ng Chaong Liparo na sakop ng barangay San Agustin, naharang ng Chaong pulis ang mga suspect sakay ng motorsiklo. Ang backride ng motor umandusay doon sa tabing kalsada matapos silang hindi huminto at makipagbarilan sa mga pulis. Tinamaan ng bala sa ulo ang angkas at dead on arrival sa ospital. Sugatan naman ang driver matapos tamaan ng bala sa katawan. Nakipaghabulan pa siya sa mga pulis bago tuluyang naaresto sa bayan ng San Antonio. Na-recover sa crime scene ang getaway vehicle, baril na kargado ng mga bala, tinangay na pera at iba pang gamit ng mga suspect. Napag-alamang taga Laguna ang mga suspect. Possible na sila rin yung nasa likod nung series ng robbery sa Calabarzon. We will not let our guards down kasi possible na grupo sila, kaya patuloy pa rin ang pagbabantay natin. Sana maging warning din ito sa mga kasama pa ng mga nahuli nating suspect. Nanatili sa ospital ang sugatang suspect na mahaharap sa kasong robbery with homicide. Christopher Sinton, ABS-CBN News. Inaresto ang isang lalaking nagwawala sa Marikina City. Kinagat pa ng suspect ang mga pulis na rumisponde. Exclusive na papatrol, Jeff Caparas. Nakaresponde sa bahay na ito sa barangay Marikina Heights, Marikina City ang mga tauhan ng Marikina PNP Miyerkules ng gabi. Isang tawag kasi ang natanggap nila patungkol sa isang lalaking nagwawala sa bubong. Tama na rito! Pag-usapan natin yan! Sa investigasyon, lango umano si alias Fred sa pinaghalong 2 bote ng gin at 5 bote ng energy drink. Habang nasa bubong, may hawak umano na patalim si alias Fred at nagbabantang tatalon mula sa bubong. Pero sa kabila ng pakiusap ng mga kaibigan at pulis, nagmasika si Fred. At nang makahanap ng tiyempo, dito na nila sinunggaban ng lalaki. Nagpambuno ang mga pulis at suspect. Sa gitna ng kumusyon, agad si alias Fred si Patrolman Jerwin Paner sa tagiliran. Habang pinupusasa naman kinagat ng suspect si Patrolman Jerry Sasotona sa kaliwang tenga bago tuluyang naaresto. Nung nakita kong ibinababa na po yung patalim sa likod, nagkaroon po ako ng chance na doon ko na po i-grab yung tao. Sinunggapan ko na po. Masabay hanggang sa nagpambuno po kami doon, sobrang lakas po eh. Tapos habang pinupusasan ko po, ang yung dibdib po ni Sir Paner ay nakagad din eh, umilang siya, dumiretso sa tenga ko po. At nakagad niya. Sinamahan pa ng mga responding pulis ang suspect sa ospital. Until kanina sir, nung hanggang nadala siya dyan, talagang hindi pa rin natin makausap din ng matino. Nang mahimasmasan, humingi ng paumanhin sa mga pulis si alias Fred. Medyo nga po sa bakit bahay. Kasi parang may ganap sa atin na pangalan ko kaya makitaw doon. Maharap ang suspect sa reklamong direct assault, alarming scandal, disobedience to person in authority, at illegal possession of bladed weapon. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Nasawi ang isang pinahisinala ang hold-upper matapos umano makipag-agawa ng baril sa barangay Tanod sa Santa Maria, Bulacan ngayong Huwebes ng madaling araw. Ayon sa Bulacan Police, nakatanggap sila ng sumbong na may riding in tandem na nang-hold up sa 2 lalaki sa lugar, kaya agad silang nagsagawa ng operasyon sa buwan ng barangay. Na-observe
pero naagapan ito ng isang tanod. At sa gitna umano ng agawan sa baril, ay pumutok ito at tinamaan naman ang suspect. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng nasabing suspect habang pinaghahanap na ang kanyang kasamang at risk at the blow-up. Paniwala na dami pa rin nagmamahal kay Mami. And maraming salamat po sa mga tao na tuloy-tuloy po rin mamahal kay Mami kahit nasa kabilang buhay na siya. Nag-alay din ang visa para sa kanilang ina na Rosbach Paten at Kenneth De Leon, kasama si Diamond Star Maricel Soriano. Bumisita rin sa Puson ang pamilya ni Paten at Kenneth. Sa pamamagitan ng Nora Honor Enterprise at Nora Honor Foundation, nagsinuyan na panatilihin yung ang influensya ng ina para sa susunod na generasyon. Ayon kay Ian, nagpapalaw na ang kahapon na ikaw na responsibilidad para lang mapabilis ang proseso. And it doesn't exclude any family members. I just decided to do this just to fast track things. And eventually, the OPC will become corporation eventually. And, you know, everyone's welcome on the boat. Isa sa mga proyekto ay ang museo na magbibigay buhay sa alaala ng superstar. Nanawagan siya sa Maranyas at gustong ibahagi ang kanilang mga memorabilia nila Honor. Loranians na may mga memorabilia na pwede nilang i-share sa museum. Lalagay po namin ang pangalan nyo as credits. Nais niya na makilala ng susunod na henerasyon ng buhay. Tulad ng pagkakakilala sa kanya Sa kalayaan na lang po tayo para ma-inspire nila ng Sa masikip po yung pinakamalaking pangkasabi. legacy na kahit sino kapag may pangarap ay kaya magtagumpay. Tulad ng nag-iisang superstar. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, ingat sa pagpapaganda. Dalawang Vietnamese na nagsasago umuno ng illegal na Sa medical pala po natin treatment. sa Team Boom. Ilang grupo pumilit na Saan ba? ipagbawal na ang Diyan po sa may pamumutuloy ng siya. kuryente. Siya naman po. Dust Rebel. Kaya ako mahirapan dyan, Sa ma'am. pulang Alpay. Hindi kaya ako mahirapan dyan. Hindi naman po. Ang iba pang mga May nagbabagang mga ano balita naman po. sa pagbabalik ng Kasi yung mga pasok. Ang oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng gabi. oras sa disenyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang TV Patrol sa DCMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Dito na po. Biogenic. Apo, ay diretso lang po. Liberate Pro, Liberate Tapos sa Pro kanto Pro. po, Silmarinda, multivitamins pa. pagkakanan niyo po ba kumbaga. Acid protector. Pwede naman po kayong dumiretso dun sa kanan or magmaniobra po. Ang Liberate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic Mahirapan inflammatory yata. conditions May tulad ng hagdan. fatty liver. Remember, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Silverin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa tayo. Liberate Pro. May silibrate. May multivitamins pa. Liver up na tayo. Liberate Pro. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol. Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful Hindi ako moments are kasya here. doon. May motor. Kaya niyo po bang lumabas? On TikTok and May follow motor. today. Ayun, dun na lang po sa susunod na kanto, pwede naman po. Kung hindi ka, kasi masikip po na dyan siya. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan. Jeff Camaras at Martin Patienro sa Hot Report. Hot Report. Hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Intreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending. Dito rin si Chika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Buzz, at Mama Jai Ho na Alam na Din. Alam na Din, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Intreta at DZMM Teleradyo. Tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito
Kabayan, hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulan. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. March 25, April 14, April 22, at April 29. The DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Pwede ako doon? Pwede po, diretso. Thank you. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Pwede Sa po. ating pang-araw-araw na buhay, Pwede po. mayroon at mayroon gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Jack Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa natin pag video sa ating susunod na mission. Paalam po.